The area, all 3.5 million square kilometers, connects China, Vietnam, Malaysia, Brunei, the Philippines, up to Taiwan. The Philippines is getting closer to the US, and the hope this protects it from China. Why this big political change in the Philippines? China has not threatened to use force to settle the matter of the occupied islands and reefs. These economic, strategic, military, diplomatic, and geopolitical reasons have led to each island in this sea to be claimed by at least two countries. Ang South China Sea Dispute ay isang komplikadong geopolitical na alitan na kinasasangkutan ng magkasalungat na mga claim sa teritoryo at dagat mula sa China, Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Brunei at Indonesia. Ito ay nahubog ng mga makasaysayang claim, internasyonal na batas at mga alalahanin sa seguridad ng rehiyon. Ang pundasyon ng makabagong batas dagat ay itinaguyod noong 1967 nang magsalita ang diplomatang Maltese na si Arvid Pardo sa United Nations na nag-advocate ng isang legal na balangkas upang pamahalaan ang mga karagatang pandaigdig. Ang kanyang pananaw ang nagbigay daan sa pagbuo ng United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, noong 1982. Ang UNCLOS ay nagtakda ng mga prinsipyo para sa maritime sovereignty, kabilang ang Exclusive Economic Zones, EEZ. Ngunit ang mga karapatan na isinusulong ng China ay mga makasaysayang karapatan, mga karapatang umiiral bago pa naitatag ang konbensyon ng batas dagat. Inaangkin ng China na ang South China Sea ay bahagi ng kanilang teritoryo ng mga siglo na batay sa mga makasaysayang mapa, tala at nakaraang pamamahala. Ang 9-dash line na unang ipinakilala noong 1947 ng Republic of China ay kumakatawan sa nakasanayan nilang maritime boundary. Ayon sa China, ang kanilang soberanya sa mga isla, mga reef at katubigan sa rehiyon ay mas nauna pa sa UNCLOS, kaya't ang kanilang mga claim ay dapat kilalanin kasabay na o higit pa sa mga patakaran ng UNCLOS. Ipinapahayag ng China na hindi tahasang tinatanggihan ng UNCLOS ang mga makasaysayang karapatan, kaya't may puwang para mag-apply ang mga kaugalian ng batas. I should say the so-called arbitral tribunal was based on the illegal action and claim of the Philippines from the very onset. Ayon sa kanila, habang tinutukoy ng UNCLOS ang mga EEZs, hindi nito binabalewala ang mga umiiral na claim ng soberanya na kinilala bago pa ipatupad ang kasunduan. Noong 2016, naglabas ng ruling ang Permanent Court of Arbitration na tumanggi sa claim ng China sa 9-dash line. Sinasabing wala itong legal na batayan sa ilalim ng UNCLOS. Tumanggi ang China na makilahok sa arbitrasyon. Sinasabi nilang ang mga isyu ng territorial na soberanya ay labas sa jurisdiksyon ng UNCLOS. Ayon sa China, ang ruling ay may politikal na impluensya at iginiit na dapat ayusin ang mga alitan sa pamamagitan ng direktang negosasyon kaysa sa mga internasyonal na korte. Ipinahayag din nila na may dual standards sa maritime law. Binatikos ng China ang Estados Unidos dahil sinusuportahan kahit na hindi ito ratifikado. Just this past week, the PRC vessels acted dangerously and unlawfully as our Philippine friends conducted a routine resupply mission within their own exclusive economic zone, the South China Sea. I want to be clear. Ipinapakita rin nila na ang ibang mga bansa tulad ng Vietnam at Pilipinas ay may mga malalawak na maritime claims sa South China Sea, pero hindi gaanong hinahamon. Para sa mga bansa sa Timog Silangang Asya, ang UNCLOS ay nagbigay ng legal na batayan upang igiit ang kanilang mga karapatan sa dagat, lalo na laban sa malawak na claims gaya ng 9-dash line ng China. Ngunit ang China
Bagamat isang signatory, ay tinutulan ang mga pangunahing probisyon na nagdulot ng mga tensyon sa diplomatikong at militar. Ipinipilit ng China na pisikal nilang kinokontrol ang mga pangunahing isla at reef sa South China Sea na kanilang sinakop ng mga dekada. Ayon sa kanila, kinikilala ng internasyonal na batas ang effective control bilang batayan ng soberanya. Mas gusto ng China ang bilateral na negosasyon sa mga kalapit bansang may alitan kaysa makisali ang mga ikatlong partido tulad ng PCA or FUID o UN. Nakipagkasunduan ng China sa ASEAN upang pamahalaan ang mga tensyon sa rehiyon tulad ng Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, DOC. Para sa China, ang kanilang mga makasaysayang claim, effective control at diplomatikong estratehiya ay nagpapalakas sa kanilang posisyon sa South China Sea. Naniniwala sila na hindi dapat burahin ng UNC laws ang mga umiiral na karapatan at ang mga alitan ay dapat maresolba sa pamamagitan ng direktang negosasyon kaysa sa mga arbitrasyong desisyon na tinuturing nilang may pagkiling. Gamit ang Socratic method, tinitingnan natin ng kritikal ang pinagmulan, legal na aspeto at geopolitikal na implikasyon ng alitan sa South China Sea upang magbigay ng balanseng at komprehensibong pagsusuri.